Ang ating topic sa umagang ito ay sa family. Okay, ang topic po natin, paki-plus, Sister Jessica, let our family remain covered by the Hello. Remain covered by the blood of Jesus. Panatalihin po natin ang ating pamilya ay nasa ilalim ng dugo. Okay, no? What is family? According to Google, ang ibig sabihin po ng family, ito po nakita kong meaning sa Google ng family o Christian family, according to Google, is more than a group of individuals. Ito po ay higit pa doon sa grupo ng individual na related by the blood who attend church, yung magkakadugo na uma-attend ng gawain ng Panginoon. Higit pa po doon, no? But it is a nurturing community which each members, regardless of age, anumang edad nila, no? Contributes to creating an environment, no, of love, respect, and mutual support reflecting God's love and embodying Christ's teaching. So sila po yung mga anumang edad nila, sila po ay bumubuo na regardless anumang edad nila, sila po ay bawat isa na miyembro ng pamilya ay nagke-create na isang environment na punong-puno ng pag-ibig, respeto, at mutual support para ma-reflect po nila ang pag-ibig ng Diyos at yung mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang ibig sabihin ng Christian family. So, salamat sa Diyos dahil dito po sa iglesia ito, ang dumadalo po dito ay pamilya. At yan po ang kalooban ng Diyos na bawat pamilya po natin ay maakay po natin sa ating Panginoon. Sabi nga sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, no, and thou shalt be saved and thy house. Kung mananampalataya tayo sa ating Panginoong Yesus, hindi lang daw tayong maliligtas, kundi ang ating buong sambahayan. So it is God's promise, no? Ito ay isang pangako ng Diyos na kung merong isang Kristiyano sa isang pamilya, natitiyak po natin na maging ang iyong mga mahal sa buhay o kasambahay ay makakasama ninyo sa gawain ng Panginoon, makakilala sa ating Panginoon. Yun ay pangako ng Diyos. Kaya po, simulan nyo na ang pananalangin sa inyong mga mahal sa buhay na hindi nyo pa po nadadala kay Kristo. Hindi pa po ninyo naaakay sa ating Panginoon. No? Tandaan po natin, ang pamilya, ito ang kauna-unahang institusyon na nilikha ng Diyos. Ito po yung unang institusyon na nilikha ng Diyos. Hindi po eskwelahan, hindi po church, hindi po isang community, kundi ang unang institusyon na tinatag ng Diyos ay walang iba kundi ang pamilya. At nakita po natin to sa Book of Genesis, Genesis 2, Genesis 3, nang likhain niyang unang mag-asawa, unang tao, si Adan at si Eva. At ang pamilya ay napakalapit sa puso ng Diyos. Ang family, ito ang unang stasyong ginawa ng Diyos, at ito ay malapit sa puso ng Diyos. At dahil ito ay malapit sa puso ng Diyos, ito rin naman po yung pinakasisikapang buwagin, pinakasisikapang masira at atakihin ng devil o ng ating kaaway na si Satanas. This is the most attack, no, by the enemy. Ito yung pinaka-unang gusto niyang atakihin, no? Dahil pag nasira ang pamilya, apektado ang iglesia, apektado ang komunidad, apektado ang eskwelahan, apektado ang maraming tao, no? Ito rin po ang most hated by the devil. Ito po rin yung pinaka-aayaw niya na magkasundo-sundo, magkaroon pag-iibigan, no? Ito yung most hated by the enemy, and this is the most target ng ating kaaway, no? So,
Ang unang pamilya ay tinatag ng Panginoon sa Genesis 3 sa Old Testament. At ito rin po ang unang tinatag ng ating Panginoon nang magsimula ang church. Magkaroon ng unang church na nasumpungan po natin at nakita po natin sa Gawa 5 sa katauhan ni Ananias at Sapphira. So, kaya nga sinasabi ng Diyos sa 1 Peter 5 verse 8, unang Pedro 5 talatang 8, be sober, be vigilant. Kayo'y maging handa, kayo'y maging mapagbantay, sapagkat ang inyong kaaway na si Satanas, ang kaaway ninyo na walang iba kundi ang dyablo, ay parang leyong umuungal, no? At aaligid-agligid at humahanap ng kanyang masisila, no? So, nakita po natin yan ng atakihin ni Satan ang pamilya ni Job, si Job at ang kanyang pamilya. So, it was a sudden disaster, no? Biglaan, no? Sunod-sunod na atake, no? So, nabasa natin at maraming beses nang narinig ninyo sa lugar na ito kung paano inatake ni Satanas ang buhay ni Job at ang kanyang pamilya. At meron din tinatawag na personal attack sa buhay po ni Pedro, no? Pero ang sabi ng Panginoon kay Pedro, I prayed for you. Ipinanalangin na kita, no? At kanina nabanggit natin sa buhay ni Adan at ni Eva, at maging ang ating Panginoong Hesus ay tinukso ng ating kaaway ni Satanas, no? Sa Matthew 4. Kaya nga, ang bawat pamilya ay nangangailangan ng panalangin. No? Kaya nga napakahalaga, it is important, yung pananalangin ng bawat isa sa atin para sa ating pamilya. Nakikinig po ba tayo? Okay, so, yan po ang aming topic every Wednesday and Friday, patungkol po sa prayer. Kaya po sana po inyong pakinggan sa ating Jesus the True Light page sa ating gawain tuwing Miyerkules at Biyernes. Ang kasalukuyan topic po namin ay patungkol sa panalangin. Napakahalaga po ng panalangin. Kaya nga po sinabi ng Panginoon sa Matthew 6:13, isa sa tinurong panalangin ni Jesus, yung katagang sinasabi sa verse 13, lead us not into temptation. Huwag mo kaming payagang mahulog sa tukso. Huwag mo kaming payagang mahulog sa kasalanan. Huwag mo kaming payagang mahulog sa mga works of the enemy, works of the devil. At nakapokus ang Panginoon. Kaya sinabi to ng ating Panginoon upang sa pamagitan ng panalangin natin ay maproteksyonan ang ating bawat pamilya. Tama po ba? No? John 17:14 to 15. Sabi sa Juan 7, 14 hanggang 15, sabi po sa bandang gitna, sabi po doon, kinapopootan sila ng sanglibutan. Sino po yung kinapopootan ng sanglibutan? Tayo po mga kabilang sa Christian family. Tayo po mga Kristiyano, na may pamilyang Kristiyano, kinapopootan tayo, no? Sapagkat hindi niya sila taga-sanglibutan. Tulad ko na hindi taga-sanglibutan. No, ito'y sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya taga-sanglibutan, kaya siya kinapopootan ng mga tao sa sanglibutan. At maging yung mga Kristiyanong pamilya, isa tayo sa nakapopootan ng maraming mga taong taga-sanglibutan. Kasi humihiwalay tayo sa mga maling gawa, maling gawi ng mga taga-sanlibutan. Tama po? So, kaya nga, minsan nagagalit yung mga taga-sanlibutan sa atin. No? So, sabi po dito sa verse 15, hindi ko dinadalangin kunin mo sila sa sanglibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. So, mismo ang ating Panginoong Jesucristo ay nananalangin. Ini-intercede po tayo mga Kristiyano na ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Ama na iligtas tayo sa masama. At ang sanglibutan ay punong-puno ng kasamaan. Pero kung walang tagapamagitan, walang nagpe-pray para sa atin, walang nagpe-pray para sa ating pamilya, pwede tayo laging mahulog sa masama. Pwede tayong mahulog sa kasalanan. So that's why
Ganun na lang pag-aakay namin na lagi tayo mag-pray patungkol sa ating pamilya. Dahil tayong unang target ni Satanas. Tayo ang target ng kaaway. So, maliligtas tayo sa masama, maliligtas tayo sa magawa ng kaaway, keep! No? Sabi, kung tayo'y dumadalangin, dinadalangin tayo ng ating Panginoon Hesus, siya ang ating great intercessor, tayo rin naman, lalong-lalo ng mga magulang, tayong unang dumulog sa Diyos para sa ating mga anak, para sa ating pamilya. Amin po ba? No? So ito ang dapat gawin ng bawat family member, to pray, no? Pray for protection because we have an enemy na pwede niya tayong maisahan kung hindi po tayo mag-iingat. And sure, when we go to prayer, pag lagi tayong nasa panalangin, may sure covering is to surround us. No, meron tiyak na, kung meron tiyak na nanalangin sa ating pamilya patungkol sa bawat isang miyembro ng pamilya natin, tiyak na meron tayong covering ng ating Panginoon. No? Luke 22:31 to 32. No? Sabi dito sa Luke 22:31, 32, sabi yan, Simon, Simon, makinig ka. Si Jesucristo ang nagsasalita nito. Ang sabi niya kay Simon Pedro, Simon, Simon, makinig ka. Makinig ka. Makinig kayo. Simon, Simon, makinig ka. Sabi ng Panginoon, hiniling ni Satanas na subukin kayo. Tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihiwalay ang ipa sa mga trigo. Ibig sabihin, sinabi ng Panginoon Jesus kay Simon, Simon, merong darating na pagsubok sa'yo. So, ibig sabihin, matinding pagsubok dahil kagaya daw ng magsasaka na inihiwalay ang ipa sa trigo. Kung halimbawa sa atin, wala tayong trigo, palay. Ano ba ginagawa pagka inihiwalay ang ipa sa palay, sa bigas? Di po ba, ang tawag doon, binabayo at saka ginaganyan? Tapos, ang tawag doon, tinatahip, di ba nililiglig yon? Inaalis ang ipa, yung walang laman para matira yung bigas na, di po ba? No? So parang ganun, ibig sabihin, matinding pagsubok. Pero ang sabi sa verse 32, subalit idinalangin kita. Sabi ng Panginoon, I prayed for you, Peter. Simon Peter, I prayed for you. Hindi nyo ba alam na tayo mismo'y pinapanalangin ng ating Panginoon? Itong anak ko to, may pagsubok na darating. Siya nananalangin, He intercede for us. At napagkaganda rin na may mga mananampalataya na nananalangin para sa kapwa niya mananampalataya. Napakaganda na may magulang, may mga anak na nananalangin para sa kanilang pamilya. Tama? Dahil tiyak na dumadating yung mga pagsubok na hindi natin inaasahan. Sabi ni Jesus, pero pinanalangin na kita. Idinalangin na kita. Ano idinalangin ng Panginoon? Ano yung prayer ng ating Panginoon? Upang wag manghina ang iyong pananampalataya. So, may kilalaman ba si Satanas sa mga atake na dumadating sa buhay natin? May kinalaman ba si Satanas sa mga pagsubok na dumadating sa atin? Yes, meron, di po ba? Dahil nabasa natin sa Luke 22 na mismo hiniling ni Satanas na subukin si Pedro na isang matinding pagsubok, no? Pero nag-pray na si Lord para kay Peter na ang sabi, pinanalangin na kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. So, sabihin, maliwanag, ano yung tinatarget ni Satanas sa atin? Ano yung tinatarget niya? Ano ang target niya? Ang target niya yung ating pananampalataya. Sa verse 32 na sinasabi, upang manghina ang iyong pananampalataya. Pero sinabi ng Panginoon, dinalangin na kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. So mga kapatid, kaya napakahalaga pala ng pananampalataya.
Amen po ba? Amen po ba? So napakahalaga ng pananampalataya at ang pananampalataya natin sa Diyos ay hindi dapat manghina. Dahil kung manghihina ang ating pananampalataya, pwede tayong bumagsak sa mga pagsubok ng kaaway. Tama? No? Pero sabi, dapat ang pananampalataya natin ay ingatan natin. Dapat ang pananampalataya natin ay palakasin natin. Sabihin natin lahat, palakasin. Paano palalakas ang pananampalataya natin? Roma 10 talatang 17. Ano sabi doon, Roma 10 talatang 17? Ang pananampalataya ay nanggagaling saan daw? Saan nanggagaling ang pananampalataya? Sa pakikinig ba ng chismis? No. Ang pananampalataya ay nanggagaling saan? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. So that's why, brothers and sisters, we encourage you na laging pumarito at makinig ng salita ng Diyos. So that's why, ito po ang dahilan kung bakit inaakay namin kayo magbasa ng Biblia. Pumarito para makinig ng salita ng Diyos. Inaakay namin kayo mag-memorize ng verse. Yung mga wala dito noong Sunday, no? May assignment ang lahat sa isang buwan. No? Bibigyan na namin kayo ng ibang assignment. Napakaganda, memory verse. May memorize natin salita ng Diyos. Dahil napakahalaga, sabi sa Psalm 119 verse 11, ang salita mo'y iningatan ko sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. O memory verse natin yan. Yung salita ng Diyos, ingatan mo sa puso mo. I-memorize mo para kung dumating man yung kasalanan, kung dumating man yung tukso, ang mag-iingat sa atin para wag tayo magkasala ay ang salita ng Diyos na nadito sa puso natin. Amen po ba? Amen po ba? So ito ang dahilan para lumakas ang pananampalataya natin. Lahat tayo binigyan ng Diyos na kanya-kanyang pananampalataya. At ang pananampalataya na binigay ni Pedro kay Juan ay magkatulad, magkaparehas. Pero lumabas ang panahon, dumating matagal ng panahon, bakit nakita natin na mas malaki ang pananampalataya ni Pedro kaysa kay Juan? Dahil si Pedro, may ginawa siya patungkol sa pananampalataya, tinanggap niya. Ano yung ginawa niya? Lagi siyang nagbabasa ng Biblia. Lagi siyang nakikinig na salita ng Diyos. Pero si Juan, wow, ang ginawa lagi lang tulog ng tulog, puros ML, puros Facebook. Oh, ano makukuha niyang pananampalataya? Hihina ang kanyang pananampalataya. Kaya mapalad ang mga Kristiyano, ang mga tao na nakikinig at nagbabasa at nag-iingat ng salita ng Diyos sa kanyang puso at sa kanyang buhay. Amen. Amen po ba? Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. No? Okay, so ano pa? Sa Luke 13, 10-13, meron dito isang kasaysayan patungkol sa isang babae. Isang babaeng 18 taon ng labis na pinahirapan ng sakit at karamdaman. Ilang taon na yung karamdaman mo? Ilang taon ka nang pinahirapan ng sakit at karamdaman mo? Minsan, pag may naririnig ako nagkikwentuhan, itong karamdaman ko, 10 taon ko na itong nararanasan eh. Yung isa naman sasabihin, parang nagpapataasan pa sila ng taon. Narinig ko, ako hindi lang 10 taon, baka mga 15 taon na. Sabi ko, tagal na pala, no? Pero alam niyo, itong babae ito, 18 taon na siyang pinahirapan ng kanyang karamdaman. At ang karamdamang ito, sabi sa Biblia, sa verse 10 and 13, ay sanhi ng isang masamang espiritu. Yung karamdamang ito ay ginagawa siyang kuba. Nakukuba siya na hindi niya alam at hindi siya makaunat. Makinig kayo. Napakahirap na isang taong lagi nakaganyan. Hindi ka makaunat. Yung babae ito, 18 taon nang nakaganyan, hindi siya maunat ang kanyang likod. Madali po ba yon? Madali po ba yon? Hindi. Napakahirap nun. No? So, tumabay ito, nakuba at hindi makaunat. Pero sa verse 12, sabi ni Jesus sa kanya, malaya ka na sa iyong karamdaman. Verse 13, pinatong ni Jesus ang kanyang kamay sa babae at ora mismo
ang baluktot na katawan ay naging tuwid. At yung babae ito na naging tuwid ay pinuri at niniwalhati ang Diyos. Amen? Pwede pala tayong igapos ng masamang espiritu. Pwede pala tayong igapos ni Satanas. At ang ilang nating mga kasambahay, ang ating miyembro ng pamilya, pwede palang igapos ng napakatagal na panahon. Pero this is a good news, mabuting balita. Pwede kang makalaya sa araw na ito. Ikaw na pinahirapan sa sakit at karamdaman. Alam nyo, minsan sumpa Meron, nung nadestino ako sa Pangasinan, 2 taon po ako nadestino sa Pangasinan, Calasiao, Pangasinan, at sa Lingayen, Pangasinan, San Carlos, Pangasinan. 3 po yung hawak ko dong ministry sa Pangasinan. Sa isang ministry namin doon, meron po isang babae doon na lumapit sa akin. Ang sabi niya sa akin, Pastora, ilang beses na po akong nakunan Sabi niya, ilang beses na po ako nakunan. Pag nabubuntis po ako, hindi nabubuo, nalalaglag. Ilang beses na, mga 3 na yata yun Tapos sabi ko, na-discern ko na marahil yung nangyayari sa kanya ay isang sumpa. No? Kaya nag-pray po kami. Sabi ko po sa kanya, lahat ng spoken words na sinabi sa iyo ng sino man tao, lahat ng curse na nilagay sa iyo ng mga taong kilala mo o hindi mo kilala, sa oras nito, kinakalagan kita sa pangalan ng Panginoon Yesus. Pinuputol ko ang lahat ng sumpa na nilagay sa iyo sa pangalan ng Panginoon Yesus, palaya. Sa oras na ito, dinideklara ko ang iyong kalayaan sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. And praise God, lumipas ang ilang buwan, nabuntis uli siya. At alam niyo, sa biyaya ng Panginoon, hindi na po nalaglag. Masyado nang makapit talaga. At sa sobrang kapit, kontik na siyang masesaryan. Praise God. Pero salamat sa Diyos, nakabuo sila ng anak at nagkaroon sila ng ilang anak pa. Amen? Yun ay kalaya na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? No? So, ibig sabihin, meron ka ba ganyang karanasan na paulit-ulit? No? Nakaramdaman, paulit-ulit, nakaranasan na kung saan, para bang merong sumpa, may sumumpa sa iyo. Actually, meron din kami pinuntahan kailan lang sa Batangas. Kasama ko yung ilang mga kapatid natin. Nagpunta kami na Batangas. Kasi nilagay ng Lord Kakilala ko yun, pastor siya dati. Pinuntahan namin, pangalan niya ay Pastor Marshall. Kapatid po siya ni Pastora Lori, kung kilala niya si Pastora Lori. Inakay ako one time, naglilinis ako ng bahay. Sinabi sa akin ng Diyos, puntahan ko yung kapatid na yun. Alam niyo, nagpasalamat si Pastora Lori. Dahil kahit namatay na yung kanyang kapatid, pero hindi siya mamatay-matay. Sabi, lagi na lang nararanasan niya, kontik nang mamatay, hirap na siya. Pero hindi pa siya mamatay-matay. Pero pinuntahan namin, sinikap namin na sa biyaya ng Diyos, tinulungan namin na mapag-pray. Pero hindi na siya nagsasalita, kaya ang hirap ipag-pray. Pero natuwa ang aming kapatid kasi hindi na siya natuwa dahil namatay yung kanyang kapatid, kundi nakalaya siya. Alam niya, may dahilan kung bakit nararanasan niya yung kapatid na yun. Sobrang hirap na, pahirap sa kanya. Dahil marahil sumpa ng kaaway. Pero salamat ng Panginoon, salamat sa Panginoon. Nung oras na yon, tumawag siya sa amin, linggo kami pumunta, pero Lunes, mapayapa siyang kinuha ng ating Panginoon. Amen? Nakuha natin, yun ay gawa ng ating Panginoon. Now, look, mga kapatid, ano po ba yung mga objective o goals ni Satan? I-reveal natin sa mga araw na ito. Galit na galit siya sa atin bilang mga Kristiyano. Ang mga pamilya natin, kinainisan niya. Kapag tayo ay mga tunay na Kristiyano, naiinis ang kaaway sa atin. Ano yung mga objective niya? Number 1, to draw us away from God. Ito yung unang ginagawa ni Satanas.
Ayaw niya na tayo maglingkod sa Diyos. Buong pamilya natin, ayaw niya na maglingkod tayo sa Panginoon. Ayaw niyang paglingkuran natin ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ayaw niyang mahalin natin si Lord, si Jesus Christ. Kaya gagawa siya ng paraan para mailayo niya tayo sa Diyos. He hates us. He hates God. Galit siya sa Diyos. At galit siya sa mga umiibig din sa Diyos, no? So, gusto ni Satanas na iwanan din natin ng Diyos. Kaya nga, minsan anong ginagawa niya sa atin sa spiritual life natin? Tingnan niyo kung Kristiyano tayo kabilang sa isang pamilyang Christian family, minsan pinagwawasak-wasak yung pamilya natin. Ginagawa niya ng hindi magandang bagay. Kung hindi personal, kung yung ating buong pamilya, no? Gusto niyang magkagalit-galit tayo. Gusto niyang iwanan mo ang Diyos. Gusto niyang pagdudahan mo ang Diyos at ang mga salita ng Diyos. Gusto niyang lapastanganin mo ang Diyos, no? At gusto niyang sisihin mo ang Diyos sa mga bagay na nangyayari hindi maganda sa buhay mo. Gusto niya magsalita ka ng pangit sa Diyos. Bigyan ko kayo ng halimbawa, Job 1 verse 11. Job 1 talatang 11. Ano sabi sa 1 talatang 11 ng Job? Subukan ninyong alisin ang lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Kaya yun, ni-encourage niya, sige, subukan mo lahat ng bagay, alisin mo kay Job. Tignan mo, harap-harapan kanyang mumurahin. Gusto niya na murahin mo ang Diyos. Sisihin mo ang Diyos. Gusto niya magsalita ka ng pangit sa Diyos. Mga kapatid, mag-ingat tayo. Huwag tayo magsasalita ng hindi maganda, ng hindi tama. No? Pero ano ginawa ng Diyos? Ano ginawa ni Job? Verse 20. Ngunit kahit sa mga maraming trahedya na dumating sa buhay ni Job, sa kanyang pamilya, sa kanyang buong sambahayan, ano ang sabi sa verse 20? Nagpatari pa si Job at sumamba pa rin sa Diyos. Amen? Amen? No? Maging matalino tayo. Gusto ni Satanas na tayo ay masungkit. Makuha sa presensya ng Diyos, makuha sa ating Panginoon. Pero wag tayong pumayag, ipaglaban natin tayo mismo at ang ating pamilya. Dahil kung ikaw lang nag-iisang Kristiyano sa tahanan mo at magbabackslide ka pa sa Diyos, ano na mangyayari sa pamilya mo? Lalong magiging kaawa-awa, kahabag-habag ang pamilya na walang kinikilalang tunay na Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya nga, kung nag-iisa ka sa pamilya mo, nag-iisa ka lang, huwag kang hihiwalay sa Diyos. Lalo kang kumapit sa Panginoon. No? Yung ibang membro ng pamilya mo, humiwalay na eh. Ayaw na nila maglingkod. Manatili ka matatag. At manatili mong ipanalangin ang miyembro ng pamilya mo. Dahil pangako ng Diyos, hindi lang ikaw ang maliligtas, kundi ang pinangako ng Diyos, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Amen? Amen? Magpatuloy ka! Magpatuloy tayo, no? So, una, gusto niyang pagdudahan natin ng salita ng Diyos. Ano sabi sa Genesis 3 verse 2? Ano sabi niya? Totoo ba ang sinabi ng Diyos? Totoo ba na sinabi ng Diyos yan? Huwag kayong kakain ng anumang punong kahoy sa halamanan. Ganyan si Satanas eh. Pinagdududa ka. Totoo ba na sinabi yan ng Diyos? Totoo ba na ganyan ang utos ng Diyos? Okay, papaalala ko lang, yung mga may tanong dito na naguguluhan patungkol sa inyong pananampalataya, naguguluhan sa mga nababasa nyo sa Biblia, kung meron kayong mga hindi maintindihan sa Biblia, hindi kayong maintindihan sa ano ang gagawin nyo? Sulat lang po kayo, meron pong ballpen doon, meron po doon papel, ihulog po ninyo doon, at binabasa ko po yun. At tuwing last Sunday of the month, sinishare po natin, ginagawa natin ang mensahe, kung ano yung mga tanong ninyo, ano yung mga nakakagulo sa inyong pananampalataya, para
maintindihan yung mabuti ang salita ng Diyos. Kasi nga, minsan pag hindi natin alam salita ng Diyos, pag wala tayong alam sa salita ng Diyos, madali tayong madaya. Madali tayong magoyo. Kasi wala kang alam eh. Sino yung madaling madaya, madeceive ng diablo? Yung mga walang alam sa salita ng Diyos. Pero pag may alam ka sa salita ng Diyos, hindi ka basta-basta madadaya. Hindi ka basta-basta maloloko. Hindi ka basta-basta madideceive ng diablo. Kaya iba ang may alam. Sabi mo sa katabi mo, iba ang may alam. Kaya mag-aral ka ng Biblia. No? Makikipag-aral ka sa atin every Sunday. No? So maghulog kayo doon. Gusto namin kayong tulungan. Hindi kami marurunong na nag-aaral pa rin kami. No? So salamat sa Diyos, magturuan tayo, magtulungan tayo. At ginagawa ni Satan, twist niya ang word of God. Bakit? Ano sabi sa verse 4? Sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Biruin nyo, gusto niyang gawin sinungaling ang Diyos? Ang sabi ng Diyos, pag kinain niyo ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, tiyak kayong mamamatay. Pero sinabi niya sa verse 4 kay Eva at kay Adan, hindi totoo yan. Sino ka, Satanas, na sabi mong hindi totoo ang salita ng Diyos? Amen? No? So malinaw na sinabi diyan, sabi ni Satanas, hindi totoo yan. Hindi totoo na hindi kayo mamamatay. Namatay ba? Oh, listen, makinig kayo. Nang kinain ba ni Eva at ni Adan, yung bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ng Diyos, namatay ba si Eva at si Adan? Sige, tingnan natin. Lahat na nagsasabing namatay, taas ang kamay. Lahat ng nagsasabing hindi namatay, taas ang kamay. Lahat na nagsasabing hindi ko alam, taas ang dalawang kamay. Wala pa rin. Ano ba? Ano? Namatay? Hindi namatay? O hindi nyo alam? No? Sige, ako na lang sasagot. Ang sabi ng Diyos, pag kinain nyo yung bunga ng punong kahoy na pinagbabawal na nasa gitnang halamatan, walang pagsalang, mamamatay kayo. Namatay ba sila? Yes, namatay. Si Adan at si Eva at si Adan. Ano yung unang kamatayang kinamatay ni Eva at ni Adan? Alam niyo kung ano? Hindi nga namatay yung kanilang physical body, pero ang namatay sa kanila, ang kanilang espiritu. Ano ibig sabihin? Spiritual death, ang kamatayan na naranasang una ni Eva at ni Adan, spiritual death. Ano ibig sabihin spiritual death? Death, being separated from God. Nahiwalay sila sa Diyos. Kaya nga pinaalis sila sa hardin ng Eden eh. Hello? At yun ang unang dahilan kaya nahiwalay ang unang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Dahil sa pagsuway. Dahil sa pagnanasa na maging kagaya ng Diyos. Naunawaan po ba natin? Hello? Mahirap mahiwalay sa Diyos. Sabihin natin, mahirap mahiwalay sa Diyos. Ito yung unang kamatayan na naranasan ni Eva at ni Adan. Nahiwalay sila sa Diyos. No? So, they died spiritually. Alam nyo, mas pinawalaan kasi nila si Satanas eh. Maraming mga tao ngayon, nagugulat ako. Mas naniniwala sila kay Satanas kaysa sa salita ng Diyos. No? Pumitas sila kasi naniwala ka sila kay Satanas. Pero hindi sila naniwala sa Diyos. Anong sabi sa John 8:44? The devil is always a liar. Okay, pangalawa, gusto niyang pagkasalahin tayo. Gusto ni Satanas na magkasala tayo. No? Alam nyo, hindi naman talaga powerful si Satan eh. Wala siyang kaya eh. Ang kaya lang niya, yung tuksuhin tayo. Tama? Yung tuksuhin ng tao. Yung tuksuhin yung Kristiyano. Yung tuksuhin yung miyembro ng pamilya. Ang kaya niya, tuksuhin lang tayo. Hello, makinig kayo. Pag tinukso ka, nakanino ang kapangyarihan para sundin ang tukso? Na kanino? Di ba nasa atin? Mahuhulog tayo sa tukso
kapag sumunod tayo sa tukso. Pag ginawa natin tukso. Pero hanggat hindi tayo sumusunod sa tukso, hanggat hindi natin ginagawa ang tukso, hindi tayo nagkakasala. Pero pag tinutukso ka pa lang, hindi pa yung ikaw ay hulog sa tukso. Tama? Okay, no? So gusto niya tayong pagkasalahin. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo dapat gumawa, dapat mahulog sa tukso. Hindi dapat. Pag may tuksong dumarating sa'yo, manalangin ka na agad. Diyos ko, tulungan mo po ako. Ayoko pong mahulog sa tukso. Amen? Amen? No? No? So, wag tayong gumawa ng bagay na ikalulungkot ng Diyos. Dahil pag nangyari ito, no, pwede tayong maisahan ni Satanas. No? Pangalawang ginagawa niya, to steal, to kill, and to destroy. He wants to steal your peace, your joy, your strength. He wants to kill you spiritually and physically. He wants to destroy your relationship to God and your relationship to others. No? Yan ang gusto niya. Kaya nga mag-ingat tayo. No, mga kapatid, may kaaway tayo. At yung kaaway nyo, hindi yung katabi nyo. Hindi yung asawa mo, hindi yung biyanan mo, hindi yung manugang mo. Ang kaaway natin, nasa Ephesians 6:12. Hindi nakikita, masasamang espiritu. Tama? Kaya nga sabi ni Lord, love one another, kahit kaaway mo, mahalin mo eh. Kasi hindi naman yun ang kaaway mo eh. Hindi naman tao eh. Ang kaaway mo, yung masamang espiritong gumagawa sa kanya. Kaya mahalin mo siya at pag-pray mo siya, i-rebuke mo yung masamang espiritong gumagawa sa kanya. Naku, yung kapitbahay ko, inggitera talaga yun. No? Huwag kang magalit sa kanya. Mahalin mo pa din siya. Kasi, yung isang masamang espiritong gumagawa sa kanya, kaya sabi mo, lahat ng masamang espiritu na gumagawa sa kapitbahay kong galit sa akin, yung espiritu ng inggit, sinasaway ko, tinatakwil, sa pangalan ni Jesus, umalis ka, lumipat ka. Huwag mo sabihin, lumipat ka sa kabilang bahay, no? Lumipat ka sa pinakamalalim na dagat at huwag nang bumalik pa, no? So, mga kapatid, dapat maging maingat tayo. Minsan, nahuhulog tayo sa patibong ng kaaway. Minsan, gumaganti tayo. Minsan, may nainggit, may galit sa atin, nagagalit din tayo. Huwag kang magalit. Sabi ng Lord, mahirap sundin. Ibigin mo yung kaaway mo, pero kung may Jesus ka sa puso mo, makakaya mo. Tama? Tama? Okay. Now, ways to get the covering. Para makuha natin yung covering, yung tayo manatili sa lilim ng Panginoon, manatili sa covering ng Diyos, una ito, setting aside God-defined order in design sa ating pamilya. Alam nyo, pwede pala makasingit si Satanas sa ating pamilya if we don't follow the order of God. Ang Diyos may order. At ang sinasabi sa unang Korinto 14 hanggang 33, ang sabi doon, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi kapayapaan. God is a God of order and not disorder. So may order ang Diyos. Pag sinabing order, 1, 2, 3. A, B, C. May order. Maayos ang Diyos. God is a God of order. Pag hindi ka sumunod sa order ng Diyos, pwede magkaroon ng gulo. Maging mess ang buhay mo. Maging mess ang family mo. No? At pwede makapasok si Satanas pag meron tayong out of order sa pamilya natin. No? Okay, ano ba ang order ng Diyos? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sa family, sa 1 Corinthians 11:13. 1 Corinthians 11 verse 3. At saka, ito rin na sinasabi sa Ephesians 5:23. Basahin natin. Handa. Lahat po, magbasa, no? Unang Korinto 11, talatan 3. 1, 2, 3. Datapwat, ibig ko na inyong malalaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang Pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Okay.
Ito po ang order. Ang sabi ng Diyos, gusto kong maunawaan ninyo. Si Kristo daw ang ulo ng bawat lalaki. Mga lalaki, sino ulo ninyo? Sino? Mga lalaki, lakasan nyo, parang sigaw lalaki. No? O, sino ang mga ulo ng mga bawat lalaki? At ang lalaki, ang ulo ng kanyang asawa. So mga babae, sino daw ulo natin? Asawang lalaki. Hindi lahat ng lalaki, ha? Asawang lalaki. Sino ang ulo ng bawat asawang babae? Asawang lalaki. At ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Ganon din sa Efesos 5:23, ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia, and that is your covering. Ito yung covering natin. Mga babae, ang covering natin, yung ating mga lalaking asawa. At yung mga lalaking asawa, ang covering nyo, ang ulo ninyo ay walang iba kundi ang Panginoon. So, naalala niyo po ba, nung magkaroon namatay yung mga pangani ng mga Israelita, ang sabi ng Diyos, magpahid kayo ng dugo sa itaas ng pinto at sa dalawang gilid ng punto. Sino nagpahid ng dugo na yon? Mga tatay, mga ama. No? Kaya hindi po napahamak ang bawat anak na panganay ng bawat lalaking Hudyo, ng pamilyang Hudyo. Kaya napakalaki ng pananagutan pala ng lalaki sa family. No? At ang mga babae, sinasabi ng Diyos na magpasakop tayo sa ating asawang lalaki. Now, pag nawala ng order, hindi ito nasunod, ano mangyayari pag hindi nasunod to? Hello? Hindi nasunod tong order na to. Ano mangyayari? Gera sa pamilya. Dito na nagsisimula yung, minsan, gulo sa pamilya. Kasi hindi natin nasusunod yung order ng Biblia eh. Efesos 5:22, ang mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Paano daw tayo magpapasakop sa ating asawa? Tulad o gaya ng pagpapasakop natin kay Kristo. Kung paano tayo nagpapasakop kay Kristo, gayon tayo magpasakop sa ating kani-kaniyang asawa. Asawang Kristiyanong asawa. No, ibig sabihin, asawang Kristiyano. Yung asawa mo, Kristiyano. Kaya magpapasakop tayo sa kanya. Di ba? So, kaya nga nangyayari, pag hindi nangyari to, nagkakaroon ng disorder. Walang kaayusan. At Ephesians 6:1, anong sabi sa Efesos 6 talatang 1? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Tinan nyo. Sabi, mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang. Ito ay tama. Itong disenyo ng Diyos. Kayo namang mga anak, susunod kayo sa inyong mga magulang. Kaya nagkakaroon ng problema sa tahanan, sa pamilya. Kasi hindi nasusunod ang order ng Diyos eh. May mga anak matitigas. No? May maraming anak ngayon na mas matapang pa sa magulang. Hello? Tama po ba? No? Pagka sumigaw, parang mataas pa yung boses sa magulang eh. Di ba? Meron akong narinig sa Reels ba yun, si Dina Bonaby. Oh, tama yung sinabi niya. Sabi niya, iba yung kabataan ngayon kaysa sa kabataan noon. No? Sabi, mga kabataan ngayon, masabihan lang at maitama mo lang, ano ginagawa? Nag-aal sa balutan na. Nagpapakamatay. Kaya minsan natatakot yung mga magulang na disiplinahin yung anak. Kasi yun ang nasa mindset nila eh. Naku, baka magpakamatay anak ko. Naku, baka lumayas ang anak ko. Yun ang kasinungalingan ni Satanas. Tama po ba? Tama? Ayaw niya kasi na umayos ang iyong mga anak. Ayaw niya kasi na disiplinahin natin ang ating mga anak. Pero disiplinahin niyo sila na may kasamang pag-ibig. Hindi nila gagawin yon yung mga bagay na takot na nilalagay ni Satanas sa isipan ng mga magulang ngayon, kung didisiplinahin natin sila
na merong pag-ibig. Bigyan niyo sila ng oras. Bigyan niyo sila ng atensyon. Ipadama niyo sa kanilang mahal mo sila. At kung didisiplinahin niyo sila, dahil nakita nilang mahal mo sila, susunod sila sa disiplina mo. Yung mga matitigas ng ulo, yung hindi sumusunod sa disiplina ng magulang, yung disiplina, palo ng palo, sigaw ng sigaw, pingot ng pingot, kurot ng kurot, pero walang pag-ibig na pinapakita sa kanilang mga anak. Naintindihan natin? Naintindihan natin? Balansahin natin disiplina at pag-ibig sa kanila. Sa biyaya ng Diyos, sabi ng Biblia, tayo ang tinuruan ng Diyos, tayo mga magulang. Tayo ang nilagay ng Diyos sa tahanan natin para pangunahan natin ang ating mga anak. Tayong nagsisilbing pastor nila sa ating mga kani-kaniyang tahanan. At ikaw naman mga anak, kahit matatanda na kayo, kahit na may gulang na kayo, kahit nagtatrabaho na kayo, hindi porket nakikipagbigay ka lang ng konti, sa nanay mo, nag-grocery ka lang ng konti pagka sweldo mo. Hindi ibig sabihin na mas malakas pa ang boses mo kaysa sa kanya porket nakakapagbibigay ka. Naintindihan po ba natin? No? Tama po ba? Tama? No, mga anak, no? Igalang nyo ang inyong ama at ina. Yan ang utos ng Diyos, no? Ang parents ninyo, ang inyong covering. Alam niyo po ba mga anak, makinig kayo. Ang mga nanay, tatay nyo, kahit hindi sila showy sa inyo, mahal na mahal kayo ng inyong mga magulang. No? Hindi nyo alam, kaya kayo iningatan ng Diyos, araw-araw na umaalis kayo ng tahanan ninyo. Bakit? May mga magulang kayo na nagpe-pray lagi sa inyo. May mga magulang kayo na laging nilalapit kahit iniiyak sa Panginoon. Panginoon, baguhin mo anak ko. Panginoon, ingatan mo po ang anak ko. Amen? So mga kapatid, magiging masaya ang tahanan kung lahat tayo ay sumusunod sa order ng ating Panginoon. Pangalawa, through disobedience, ang goal ng enemy ay tuksoin tayo to disobey. Ayon ni Satanas, sumusunod tayo sa Diyos. Kaya dapat sumunod tayo sa Panginoon. Yung kanyang palatuntunan ay sundin natin. Yung kanyang salita ay sundin natin. Si Sarah, nagkamali siya. Sumuway siya sa kalooban ng Diyos. Kaya napahamak sila. Na hanggang ngayon, nag-aaway ang lahi ni Ismael at lahi ni Isaac. No? Dahil sa ginawa ni Sarah, na pinayagan niya na sumiping ang kanyang asawa sa kanyang alipin na si Hagar. No? So, halos ikadestroy ng kanilang pamilya na wala ng pagmamahalan sa isa't isa. Laging galit itong si Sarah. Laging nakaangil. Laging kulubot ang kanyang noo. No? At sinisisi niya ang kanyang asawa. Praise God. No? So, Satan tempted us to do that. Nagayahin at gawin, nakopyahin ang mga gawain ng mundo, no? No, so mag-ingat po tayo. Pray for our family, no? May mga pagkakataon na may mga miyembro ng pamilya natin na nagbubukas ng pinto. Ibig sabihin, pinagbubuksan na si Satanas, hindi siya makakapasok sa ating pamilya kung walang nagbubukas ng pinto. Bakit lang siya nakakapasok pag may nagbukas ng pinto? Tama? No? So, wag niyong pagbuksan. Neither give place to the devil. Yan ang sabi ng Panginoon. Wag mong bigyan daan ang dyablo. No? Pag napagbuksan yan, sisingit yan. No? Naalala niyo yung kwento ko? Nung unang panahon, may mga nagtitinda noon, Electrolux. Sinuturuan sila, yung mga sales lady nila at salesman nila, yung isang paa nyo lang, maiipit nyo lang sa pintuan, pwede na kayo makabenta. Ganun si Satanas. Maisingit lang yung kanyang isang paa sa pintuan ng ating kaluluwa, pwede siya makasingit. Kaya mag-ingat tayo. Kaya nga, wag nating iwala yung covering ng Lord sa ating pamilya. Always pray for your family. Okay. Next, nagmamadali na tayo. Next, through defilement. Yung
pinaparumi, gusto niya tayong maging madumi. No? May dalawang bagay sa Biblia, kaya nagiging unclean yung mga tao noon sa Old Testament. Una, through idolatry. Sa Exodus 20, 1 hanggang 4, no? Sinabi doon ng Panginoon na siya lang ang ating mamahalin, siya lang ang ating paglilingkuran, siya lang ang ating ibigin, siya lang ang ating sasambahin. Huwag tayo magkaroon ng ibang mga Diyos liban sa Kanya. No? Maraming mga tao ngayon, ang daming Diyos eh. Pati sarili nila nagiging Diyos eh. Nagiging boss. Parang boss, ganun. Idolo. Nagiging, kung sino yung lubos na pinaglalaanan mo ng panahon, sino yung lubos na pinaglalaanan mo ng pagmamahal, yun ang nagiging idol mo. Pero ang Diyos ay mapanibughuin. Sabi sa Exodus 20, ako lang ang iyong ibigin ng higit sa lahat. At worthy ang Diyos na ibigay natin ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na paglilingkod, pinakamataas na pagmamahal. Dahil siya ang may likha sa atin. Amen? Okay, number 1, idolatry. Pangalawa, adultery. Pangangalunya. Parang, akala ng iba, hindi na to kasalanan eh. Kasi marami naman daw gumagawa eh. Pangangalunya, ibig sabihin, may asawa ka, tapos nagkakaroon ko ng ibang asawa. Adultery yan. No? Don't open your door to the devil. Kung may mga naririto na lalaki na may asawa na tapos nanliligaw pa rin ng iba, mag-ingat kayo. Isang paraan yan para makasingit sa Satanas sa pamilya natin. Tama? No? Repent! Keep your family pure with the blood of Jesus. Ang ating katawan ay hindi para sa pangangalunya. Sabi sa unang Korinto 6, talatang 19 hanggang 20, your body is the temple of God. So therefore, glorify God in your body. Hello? Tama? No? So ingatan natin. Makakapasok sa ang kaaway sa pamilya natin. No? Pag meron tayong mga, may asawa ka na, nakikipag-chat ka pa sa ibang babae, sa ex mo. Hello? Hello, hello? Sino dito? Friend mo pa rin ang ex mo. O chinachat mo pa rin yung ex mo. No? Mag-ingat tayo. Kasi tuso si Satanas. Kasi sabihin mo, hindi ako mabibiktima ni Satanas. Matatag na akong Kristiyano. Uy, mag-ingat ka. Tama? Oo. Kung matatag ka, sabihin mo, Lord, protect me, ingatan mo ko. Lagi ka pa rin manalangin sa Diyos. Kasi, sabi nga sa Biblia, huwag mo isipin na ikaw yung nakatayo. Baka mabuwal ka. Amen? Naintindihan po ba natin? No? So, yan ang sabi ng Panginoon, glorify God in your body. Sa pamilya natin, huwag natin payagan na makasingit ang kaaway. Yung mga mag-aasawa dito, at yung mga mag-aasawa na, malapit na maging mag-asawa. No, ingatan natin. Proteksyonan natin ang ating pamilya. Iligtas natin ang ating pamilya sa mga adultery. No? So, ingatan natin. Kung meron ka ng asawa at merong nagpapakute sa'yo, humiwalay ka na muna dyan. No? Hello? Naunawaan nyo? Kaya nga, maganda yung may sing-sing kayo. Di ba nakikita nyo sa Reels, sa mga TikTok, yung sa escalator, usong-uso yun. Nakaganyan yung lalaki, tapos yung kasalubong mo, hahawakan ka, tapos kikindatan ka. No, usong-usong ganun. Tapos sasabihin ng lalaki, yung matinong lalaki, tinataas yung kanang kamay niya o yung kanyang kaliwang kamay at pinapakita yung kanyang sing-sing. Ibig sabihin, wag mo akong i-flirt. Taken na ako, may asawa na ako. Amen? Amen? Bakit hindi na kayo kumibo? Amen po ba? Mark 7:21, sabi dito, Marcos 7:21, sapagkat sa loob, sa puso ng tao na nagmumula ang mga isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya,
mag-imbot, gumawa ng kasalanan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, nagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng masamang bagay nito nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Huwag nating payagang dumumi tayo dahil tayong lahat ay nilinis na ng makapangyarihang dugo ng Panginoong Hesukristo. Amen? Lahat ng nilinis na ng makapangyarihang dugo ng Panginoong Hesus, sabihin ng praise the Lord! Oh, nilinis na tayo, wag na tayo magparumi. Wag na natin dumihan ang ating sarili. Mga kabataan, hindi ko alam kung may mga kabataan dito, ng mga lalaki at babae, o kahit hindi kabataan, may asawa na, nanonood pa rin ng pornographic films, magazine, iwanan nyo na yan. Yan nag-uudyok sa mga tao para gumawa ng mga immoral na bagay. Pastora, pati ba naman yan? Yes, dahil nasa Biblia yan. Tama? Kung gusto natin talagang maging matinong Kristiyano, maging matino ang ating pamilya, maging maayos ang ating pamilya, ingatan natin ang ating pamilya, huwag tayong magpakarumi at huwag tayong gumawa ng mga bagay na ikarurumi natin at ikadudumi ng ating pamilya. Number 3, true wrong choices. Huwag tayong magkakamali sa ating mga choices. May mga choices sa araw-araw, no? Alam nyo, minsan napapahamak ang mga tao sa mga choices nila. No? Kaya mag-ingat tayo. Gaya ng Genesis 13, 11 to 17, sulat nyo na lang yan, basahin nyo sa bahay. Bakit? Pinapili ni Abraham si Lot, yung kanyang pinsan. Sabi, sige, piliin mo, ikaw na maunang pumili. Mas maganda dito, maunlad yung lupang ito. Ang daming mga tanim. Ito, pipiliin ko. Tapos, ang natira kay Abraham, yung mga mababato, hindi magandang tanan. Pero alam nyo, umunlad nga si Lot eh. Guminhawa ang buhay niya. Ang mga tanim niya, ang mga alaga niyang hayop, guminhawa. Dahil pinili niya yung lupain. Alam niyo, pinili niya yung lupain ni Lot? Pinili niya yung lupain malapit sa Sodom at Gomorrah. Pero sa verse 19, ano ginawa ng Diyos? Yung Sodom at Gomorrah para ay lupain ng punong-puno ng kasalanan. Andun na yung mga tomboy, mga bakla. We love tomboy and bakla. Mahal natin sila. Pero ayaw natin yung gawa nila. Ano nyo? Sinunog ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Malapit. No? Doon nakatira si Lot. Dahil mali ang pinili niya, lumakad lang siya sa paningin. No? Pero puno-puno pala ng kasalanan yung lugar na kanyang pinuntahan. No? At pangalawa sa panghuli, no? Discern his attack and resist him. Kapag na nadi-discern kayo, may atake ng kaaway sa pamilya nyo, mag-pray agad kayo, mag-rebuke kayo. Di ba tinuruan ko kayo na mag-rebuke? No? Sabi ko nga sa inyo, ginawa ko yan sa bahay namin na nag-iisa ko. Nadidiscern ko. May mga atake ng kaaway. Tumayo ako sa gitna ng bahay namin. At sinabi ko, Satanas, sa pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ako ay isang Kristiyano. Ako ay isang mananampalataya ng Panginoon. Sa oras na ito, lahat ng gawa mo sa pamilya ko, sa buhay ng bawat isa sa amin, ginagapos kita, inuutusan kita, umalis sa pamilya namin sa pangalan ni Jesus. At praise God, alam nyo, yung mga problema namin noon, yung mga bagay na nakita ko na gawa ng kaaway, umalis. At nagkaroon ng maayos na resulta dahil sa tulong at patnubay ng Panginoon. Kayo rin, mga kapatid, praise the Lord. Panglima, true conflict, yung mga hidwaan,
tunggalian, yung serious disagreement, argument, hindi naiwasan minsan yan. Pero hindi ito lalala kung meron tayong covering ng ating Panginoon. Sabi sa Ephesians 4:3, sikapin niyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan, no? Kapayapaan na nagbubuklod sa inyo. Halimbawa, may mga problema, may mga pagkakataon na hindi kayo nagkakaintindihan ng asawa mo. Oh, listen. May mga pagkakataon hindi kayo nagkakaintindihan. Wala namang perfect marriage talaga. Ibig sabihin, dumarating talaga yung mga minsan argumento. Bakit? Kasi different individual kayo. Ibang-iba ang babae sa lalaki. No? So kung may mga conflict, kung may mga arguments, anong gagawin nyo? Ang sabi ng Biblia, kung magagalit ka, sabi niyan, hindi siya mamagalit. Sabi Efeso 4, talatang 26, basahin natin, kayo'y magalit at huwag kayong magkasala. Pwedeng magalit, pero pag nagagalit ka, huwag kang magkasala. Kaya nyo bang magalit na hindi kayo nagkakasala? Kung hindi kayo marunong magalit na hindi nagkakasala, huwag ka nang magalit. Pero sabi ng Biblia, kung kayo magagalit, huwag kayo magkasala. Pangalawa, huwag lubugan ng araw na yung galit. Ibig sabihin, pag nagagalit ka, ibig sabihin, dapat bago lumubog ang araw, nakapagpatawad ka na. Tama? Kasi hindi mo dapat patagalin. Kung meron kayong argumento mag-asawa, kung may argumento kayo ng anak mo, dapat bago lumubog ang araw, nakapagpatawad ka na, nakapag-sorry ka na. Bakit? Anong sabi sa verse 30? Grieve not the Holy Spirit of God. Kasi pag pinatagal mo yan, mapipighati ang banal na Espiritu. No? Kaya nga sabi sa verse 32, neither give place to sa verse 31, wag mong bigyan daan ang dyablo. Kasi pag hindi mo ginawa to, nabibigyan daan mo ang dyablo. No? Sa verse 32, magmagandang loob kayo sa isa't isa, mahabagin, magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So, napakahalaga ng forgiveness, magpapatawad. Lahat tayo nagkakamalit, nagkakasala, pero pinakamalaga, magpatawad tayo. At panghuli, control your tongue. Pag may mga argumento, ano gagawin mo? Bantayan mo ang iyong dila. Kasi baka kumawala. Pag kumawala ang dila, pag galit ka, marami kang masasabing hindi maganda. At nakakasakit yon sa damdamin ng ating kapwa o miyembro ng pamilya. Kaya nga mas mainam, kung galit ka, huwag ka muna magsalita. Baka makapagsalita ka pa ng hindi maganda. Sabi sa Proverbs 8:21, life and death are in the power of tongue. No? Buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. So, last, mga kapatid, lagi nating gawin na ipanalangin ang ating mga pamilya. At ang proteksyon ng Diyos at ang dugo ng Panginoon Jesucristo ay sa ating lahat. Amen?